Hello guys! May nagawa na akong video update para sa mga requirements pauwi sa Pilipinas dahil nga meron ng pagbabago. Dahil simula July 22, 2023 ay inalis na ng ating Pangulo ang public health emergency sa Pilipinas. Meaning guys, hindi na kailangan ng PCR test or ng antigen test kapag pauwi ka sa Pilipinas kahit anuman ang vaccination status mo. At pati ang vaccine certificate ay hindi na rin kailangan. Pero tanong ng karamihan kung hindi na daw ba yan magbabago sa mga susunod na buwan. Ang sagot guys ay yan na ang magiging protocols pati sa mga susunod na buwan. Dahil nga tapos na ang COVID-19. Meaning guys, hindi na ito banta para sa kalusugan ng mga tao. Kaya guys, simula July 22, 2023 ay yan na ang magiging protocols hanggang sa mga susunod na buwan. At hindi na kailangan ng PCR test kahit unvaccinated ka pa. So, eto naman ang mga updated requirements pabalik sa ibang bansa or lalabas sa Pilipinas as documented OFW. At may lilinawin lang tayong isang bagay na nakakapagbigay ng stress sa mga OFW, lalo na yung mga pauwi sa Pilipinas, ang OFW Pass. Marami kasing OFW ang nag-aakala na kailangan ang OFW Pass kapag pauwi sa Pilipinas. Kaya napakarami nag-comment at nagtatanong sa ginawa kong video sa requirements pauwi sa Pilipinas kung bakit daw hindi ko nabanggit ang OFW Pass. Guys, ang OFW Pass ay hahanapin pabalik sa ibang bansa, hindi pauwi sa Pilipinas. Dahil ang OFW Pass ay ito ang ipapalit sa OEC, which is hinahanap yan kapag pabalik ka sa ibang bansa or papunta sa ibang bansa as documented OFW, hindi pa uwi sa Pilipinas. At sa mga hindi pa rin nakakakuha ng OFW Pass or hindi makapag-download ng app at hindi pa rin makapag-login, huwag kayo guys may stress dahil allowed pa rin naman gamitin ang traditional OEC or ang OEC exemption as long as hindi pa maayos ang DMW mobile app. Sa mga OFW naman na nagtatanong na nakakuha na daw sila ng OFW Pass at okay naman daw yung contract expiration nila, pwede na daw ba ito gamitin sa immigration or ipakita sa immigration? Ang maisasuggest ko guys ay dapat dumaan muna kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Open sila 24/7. Or kahit sa ang international airport kayo manggagaling kagaya ng Clark, Cebu at Davao International Airport. Dahil may mga POA desk sa loob ng mga international airport. At sa mga nagtatanong naman kung okay na daw ba yung nakuha nilang OFW Pass. Dahil nung pag-login nila at pag-register nila ay lumabas na yung kanilang OFW Pass. Ang sagot guys, kapag hindi nyo pa na-upload ang inyong passport at visa, ay hindi pa yan active. Dahil magiging active lang yan kapag na-upload nyo na yung visa at ang inyong passport. Kaya guys, kahit pa na-upload nyo yung visa nyo at passport nyo, maigi pa rin na dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa mga international airport para sigurado kayo. Dahil just in case man mayroong problema, ay pwede nila kayo mabigyan ng OEC exemption. Mahirap pa kasi guys magtiwala agad sa app na hindi kayo magtatanong sa POA desk dahil nga hindi pa talaga maayos ang DMW mobile app. Kaya mas maigi nang sigurado. Ito yung mga exempted na sa OEC. Meaning dati nang may OEC at babalik under the same employer. Pero yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa, nag-change employer or nag-change position na may dalang polo verified contract, ay sa POA office kayo sa labas mismo kukuha ng OEC. Dahil guys, hindi pa nga ito automatic lumalabas sa record ng POA or ng DMW dahil hindi pa maayos ang DMW mobile app. Dahil nga dati may una na sila sinabi na kapag after ng verification ng kontrata nyo, ay lalabas na sa OFW Pass or DMW mobile app ang record nyo. Kagaya nga ng sabi ko, dahil hindi pa maayos ang app, ay hindi pa automatic lumalabas ang record nyo sa DMW mobile app. Kaya sa mismong opisina ng POA pa rin kayo kukuha ng OEC sa ngayon. Eto kasi yung madalas na nababasa kong tanong na nakapag-verify na daw sila ng kontrata, pero bakit hindi pa daw na-update sa OFW Pass or sa DMW mobile app? So ayun nga guys, dahil hindi pa talaga maayos ang app. Aminado naman ang DMW dito. Kaya stay muna tayo sa traditional process na kapag may dala kayong polo verified contract,
ay sa mismong opisina ng POA kayo kukuha ng OAC. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil soon ay magiging okay na rin ang OFW Pass. So, ito ang mga requirements pabalik sa ibang bansa or papunta sa ibang bansa as documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card QR code. Guys, huwag na kayo makipagtalo dahil kahit napakaraming nagsasabi na hindi na daw hinahanap ang e-travel departure card sa immigration, ay still required pa rin ito. Hindi na ito hinahanap dahil nga nakikita na nila ito sa system or sa computer nila. Number 2, ang inyong OEC or ang inyong OEC exemption. So ayun guys, kapag may OFW pass na kayo sa mga nagtatanong, ay kailangan nyo muna ito itanong sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA para sigurado kayo. Number 3, ang inyong passport. Number 4, ang inyong ticket. Number 5, ang inyong visa. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, eto na naman tayo. Huwag na rin kayong makipagtalo tungkol sa OWA membership. Oo nga at hindi na ito hinahanap sa immigration, pero lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA. Dahil proteksyon natin itong mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Take note pala guys sa mga OFW dito sa United Arab Emirates na kapag wala ng tatak na visa ang passport nyo, ay yung Emirates ID na ang magsisilbing visa natin dito at yun na rin ang ipapakita nyo sa immigration. At sa mga OFW naman na hindi pinapayagan ng mga employer nila na dalhin ang kanilang Emirates ID or Residence ID, ay at least magdala kayo ng cleared photocopy back to back. Dahil pwede naman niyang i-allow dahil tinanong ko yan mismo sa immigration officer. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.